guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we'll be having a clothing haul. So if you want to see what's in my haul, please keep on watching. If you watch my recent clothing haul guys, mapapansin nyo that's more on the casual side. Pero this time, I'll feature more dressier dresses. If you know what I mean. Hindi ko alam kung paano i-describe. But ito yung mga... Yung aso ko yun. But ito yung mga dresses na pwede mong isuot pag may events or if you want something that's more elegant. So the backstory why I got to know Style Staple, naghahanap talaga ako ng dress noon for an event. So that's a Belo event and wala talaga akong isusuot. The next ko si Rach, she's my friend and also a YouTuber, kung saan ako pwedeng makabili ng dress na fit for event. Tapos sabi niya sa akin, check mo yung Instagram ni Style Staple. I'm just going to give you a quick glimpse. Joke lang, hindi nyo pala makikita. I'll be putting a screenshot somewhere here sa screen. Meron na silang around 100k followers and parang 2 years na ata yung store nila. Disclaimer guys, I wasn't paid to do this video. Talagang nagandahan lang ako sa dresses nila. Kaya gusto ko siyang gawa ng clothing haul kasi bihira lang akong gumawa ng clothing haul. Again, I'm going to show you screenshots ng store nila. Ang ganda ng interior guys. And of course, the new collection of their dresses, yung Flamingo, I love it. Makikita nyo mamaya, kilala nyo ako, hindi ako nagsusuot ng masyadong makukulay na dresses. But this time around, I really love the print. And then dun sa store din nila, meron din silang section for Tokyo Beauty PH. Si Tokyo Beauty PH, nakapag-send na siya sa akin ng items. So, I'm going to show you as well. Kasi pagpunta nyo doon, there's Style Staple, the clothing brand. Tokyo Beauty PH, yung owner ni Style Staple is a partner of Tokyo Beauty PH. And I think an accessory brand, Jackatel. These are the paper bags, guys. And actually, tatlo to. Pinagsiksik ko na lang sila sa dalawa. Plus pa yung box na binigay ni Tokyo Beauty PH. First off, guys, unahin ko na yung suot ko kasi ito lang yung nag-iisang top. Lahat sila dresses. So, this is the penny top and off-shoulder siya. Pero sa harapan, parang makikita mo yung kamay pa rin na ganyan. Pero sa likuran, parang may cape lang siya na something and ganyan siya sa likuran. Pasensya na, ang hirap ipakita. But anyway guys, komportable siya. And again, para sa flat-chested, ang hirap kaya mag-off-shoulder pagka flat-chested kasi, you know, baka bumagsak siya. But this one will not fail you guys kasi maganda yung kanyang pagkakagarterize dito sa gilid. Pinakauna kong piece from Style Staple, sinuot ko siya sa event and sobrang gustong-gusto ko siya to the point na nasira ko na yung dress kasi sobrang inuulit-ulit ko talaga. I am not the person na hindi nag-uulit ng dress, as in super nag-uulit ako. Nakikita nyo naman sa vlogs yun. Nabutas yun sa may ilalim kasi sumabit siya somewhere. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. But good thing, I have another piece pero in a different color. Ang lakas maka Kim Kardashian nito guys. Kasi sobrang nude niya and ganyan siya. It's very much the same thing. Yung strap lang niya para nagkaroon ng flower kasi yung dati parang plain strap lang yan. Ganito siya guys and it goes a few inches below the knee. Tapos bodycon siya pero kahit bodycon, alam mo yung komportable ka. Minsan kasi sobrang tight ng bodycon na parang feeling mo hindi ka makakahinga. May something sa material niya, hindi ko alam kung stretchable ba siya o kung ano. Dalawang layer siya, so it's lace. Tapos sa ilalim niya, meron parang ito ata yung stretchable, kaya sobrang komportable niya. And then guys, yung inner na nude, it doesn't go all the way hanggang baba dito. So makikita ng konti yung flesh dito sa may dulo. Wait, may mga pangalan pala yung dresses. This is the Alice dress. So ito na yung sinasabi ko sa inyo na Flamingo prints. I have 3 dresses, same print pero iba-ibang style. This is the wrist dress. Pwede mo siyang isuot na nakataas yung kanyang strap na ganyan. Or pwede mo rin siyang isuot ng off-shoulder. So, nakaganyan siya and then nakababa dito yung parang kanyang nasa gilid. This was posted on their Instagram na suot ni Catherine Bernardo and may suot siya ng nude pumps or nude stiletto. So, trinay ko siyang gayahin. Pero ayan siya. Sa lahat ng pieces na nandito, ito yung by far pinaka-komportable sa lahat. Tapos, yung kanyang fabric, malamig siya sa katawan. Super soft. Tapos, again, makikita nyo sa screen. Pero ayan yan. Tapos, parang may itatali siya dito sa likod. So, ayan, ang hirap mag-explain. It's one piece pero yung skirt niya sa baba may mga ruffles kasi bumabalik na nga yung mga ruffles. Last piece for the same print, this is the Rio dress and ang hirap niya ipakita pag wala sa hanger. But ayan siya, and sa dulo niya, may novelty na parang mga tassels na ganyan. Sa clip guys, makikita nyo na may suot akong earrings. It's from Style Staple as well and ganyan siya. Sobrang uso ngayon ng tassel earrings. So she gave me a white pair. Ito naman black siya, kaya lang kasi hindi siya makita sa buhok ko dahil black din yung buhok ko. And lastly, nude. Next month, they'll be coming up with more likely tassel earrings. Hindi lang siya tassel guys, basta ang gaganda na designs. I'm going to try and screenshot tapos ilalagay ko din sa screen. Kasi kahit ako, hindi naman ako mahilig sa mga dangling. Pero kakaiba yung design siya, so excited na rin ako. Alam niyo yun, feeling ko ang bilisan na magiging clothing haul na to dahil hindi ako marunong mag-describe na maayos. And ayokong i-describe tapos parang hindi ako makakapagbigay ng justice dun sa damit. So I'll be including yung clips. But this next
next one is the Priscilla dress. This is a maxi dress, and as you can see, pwede mo siyang suotin ng ganyan, or pwede mong gawin na cold shoulder. O, di ba, may alam na ako. Yung nakaganito pala, parang cold shoulder yun. Ayan siya, pwede mo iganyan sa gilid. And super lambot niya, super comfortable. You can wear this as a bridesmaid. Pwede rin naman kung gusto mong umaura lang. But this is a beautiful dress, even the color. Iba-iba yung color niya, pero ito yung napili ko, guys, kasi para mas complementing sa skin tone ko. This goes all the way down and may slit siya sa gitna. This next one that I'm going to show you, two-piece siya, guys, and yung nasa pinakataas niya, off-shoulder siya. Alam nyo, kahit yung taas, pwede nyo ring i-partner with some jeans, tapos garterized yung kanyang baba na ganito, and then dito sa taas. This is super comfortable, and para sa atin na flat-chested, maganda siya kasi pag nakatagilid ka, parang may chest ka na. And even this skirt, guys, pwede mo rin siyang i-partner sa ibang piece. Pero ayan siya, tapos may slit siya sa gilid. Saan ba yun? Hanapin natin. Sa right side yung slit niya, and then sa dulo, meron siyang mga ruffles na ganyan. Sa totoo lang, kaya ako rin talaga nagustuhan si Style Staple kasi ang gaganda ng mga color selections nila. Nagko-complement sa skin tone natin, so hindi siya namimili kung maputi ka o darker yung skin tone mo. Then this next one is the Royce dress. It doesn't look flattering pag hawak mo, pero ayan siya. Tapos parang hindi ko alam kung batwing ba to. Almost batwing-like yung kanyang arms. Then yung dulo din niya, may mga sequins na squares and then tassels. This looks nice and super comfortable. May color white din ito, guys, and as well as with the other dresses, may iba pa silang colors na available. And lastly, we have this rosa dress. Ito naman, nakita ko sa Instagram nila, suot naman ni Lovey Po. Si Lovey Po nga ba yun? Tapos, ayan siya hanggang sa dulo. Then, both sides sa dulo, meron siyang slit na ganyan. Baka magtaka kayo kasi see-through sa baba, meron siyang nude na inner. And yung inner niya, guys, hanggang, I think, above the knee lang siya. The owner of Style Staple is also a distributor of this supplement, Pretty Placenta 5th edition. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabasa ko sa kanya, but this is the box. Super duper luxe for a reason. This is the most expensive supplement na na-try ko, guys. And ang sabi sa kanya, it is a live cell therapy. So this is a supplement for anti-aging. And nung binigay siya sa akin, binigyan din ako ng brochure. Ngayon ako nakakita ng vitamins na pag binibili mo, may brochure din. But this was given to me pala. Ito yung description ng supplement sa Instagram nila. The Rolls Royce of Supplements. Pretty Placenta. This is the only supplement that uses live cell therapy. Doctors firmly believe that live cell therapy is just like an organ transplant with the ability to make aging cells become younger. And the price per bottle is 18,800 pesos. So, ito na talaga yung pinakamahal na vitamins. And yung isang bottle, buksan na nga natin. Ayun siya sa loob, guys. Medyo malaki yung bottle niya. It is said here that it's made in New Zealand. Tapos yung mga active ingredients niya, yung main is the deer placenta. Sabi nila to take this 20 minutes before eating your breakfast. And super laki na capsule, guys. Wala naman siyang kakaibang scent kasi minsan ganun ako pag umiinom ng gamot, ayoko yung may amoy. Next are items from Tokyo Beauty PH. Meron din silang space kay Style Staple. And yung pinaka-excited ako na itry, ang dami ko talagang naririnig na gumagamit nito. It's a collagen drink. This is the Meiji Amino Collagen. And ito, may kasama siyang parang tumbler ba yan? Ay, hindi pala siya tumbler. Parang storage can siya. Sabi dito, guys, you can drink this hot, cold, and pwede mo rin ata siyang i-hayo sa drinks mo. Kasama siyang pang scoop. Then, we have the product itself, and dito mo daw siya ilalagay sa loob. Para pag inopen mo siya, pwede mo pa rin i-close. I-try natin siya. Tanggalin mo na daw yung takip. So, yan. Para siyang milk. Open mo yung kasama niyang storage, and then ilalagay mo siya sa loob like so. Oh, okay. Saktong-sakto siya. And then, when you close, pwede mo na siyang i-open and close na. Alam mo yun, nasisil siya. Kasi kung yung katulad ng isa, pag inopen mo, wala nang balikan. Another kind of like drink supplement is this one, Benefic Morning Booster. And ang sabi niya dito, para siyang salad in a cup. Dito mo siya i-open sa taas, then may kasama siya ng straw para mainom mo. Other than supplements, meron din silang makeup that's also from Tokyo, syempre Tokyo Beauty. But we have this Shiseido Spot Cover Foundation. I have never seen this foundation, so siguro sa Japan lang siya available. Let's open. This is in the shade S100. This contains 20 grams and ang liit na lagayan niya. Tapos, hindi ko pa talaga siya nakikita dito sa atin. Next, we have this Kate CC Color Control in 01 Glow Red. So, lip and cheek tint. This is the packaging and when you open, it's really red. Wala siyang mirror sa loob and you just get the cream cheek. Pangkilay ito, guys. Sana Newborn na W Brow X. Pinakauna ko nakita na Sana product. Yung akin tirinay na Pore Putty o yung primer. This one has a retractable pencil on one side, tapos pulley naman sa kabila. And I think, sakto yung kulay niya sa akin. B2. Meron pa pala, hindi lang yon. So, when you open, dito sa gitna, meron pa siyang content sa gitna. Meron siyang powder. Very much like Taki Palette 1, pero ang maganda sa kanya, meron siyang spoolie kasi yun yung hinahanap ko talaga kay K Palette. Pinaka-last for this haul are masks.
We have this art mask, Pure Smile. Will you be a dog? So, feeling ko ito yung parang pag nilagay mo sa face mo, dog. Oo, tama. Ayan siya. Nakalagay pala. And dito ang cute din niya. Pure Smile. Pero pag nilagay mo naman sa face mo, para siyang mask. Bakit ang cute talaga ng mga Asian products compared sa Western? Lalo na sa packaging. There you go, guys. That's it for my haul. And ilalagay ko na lang lahat ng info sa description box below. I'll also try, itatry ko lang na ilagay yung prices ng mga dresses. If you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!